Good morning mga kabarangay. Meron kasi ako natanggap na email mula sa YouTube. Ang sabi, may mga videos ako na nakita nila na mga na-upload na mayroong copyright violation. Ang sabi, hindi rin mamonetize. Nagulat ako kasi baka i-monetize na ako ni YouTube eh. Kaya ang gagawin ko, i-edit ko na lang tapos i-upload ko ulit. Sana panoorin nyo po ulit, mag-likes at mag-comment pa rin po kayo. Good morning, Mambugan! Antipolo City, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Mga kabarangay, taon-taon na lang ay nananawagan ng ating pamahalaan hanggang sa level ng barangay, lalo-lalo na kapag sumapit ang panahon ng tag-init. Panawagan na pabakunahan natin ang ating mga alaga, maging ito man ay aso o pusa. Bakit po natin kailangan pabakunahan sila? Sapagkat mabagsik po ang rabies. Kapag hindi maagapan ay nagiging sanhi ng kamatayan. At alam natin na napakarami na po ng namamatay dahil sa rabies ng aso at pusa. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na may mga magkakapitbahay na nag-aaway-away. At minsan, humahantong ito sa madugong kamatayan dahil sa mga aso na pinapakawalan na hindi po inaalagaan ng maayos, na nagkakalat na mga dumi na ikinagagalit naman ng mga kapitbahay. Mga kabarangay, sa video na ito ay ipakikita ko ang basic na pag-aalaga ng aso at pusa. Pansamantala, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na sa Altoveros TV para po sa mga susunod pa nating mga videos. Huwag kalimutan na i-click ang notification bell. Mga kabarangay, ang nakikita po ninyo ay mga uri ng aso na mga askal, asong kalye. Yan, kaya lang alaga sila at hindi sila nakakalabas dito sa bahay. No, para gumala, para magkalat ng dumi at para mangagat. Kasi kapag nakakagat sila, maaaring may rabies at makamatay. Mga kabarangay, ang nakikita po ninyo ay mga lumang kasirola na ginamit namin matagal na, nasira na. Yan. So, ang gagawin ko sa kanya ay i-upcycle ko. Gagawin ko siyang kainan ng mga aso. Sa halip na ako ay bibili ng kainan ng aso para minus gastos. Tapos, ito namang nasira na kaldero ay gagawin ko namang kanilang inuman. Tapos ito namang mga stainless na to na ginamit naming mga lagayan ng pagkain dati, mga nasira na din. Ayan. Gagawin ko naman siyang kainan ng pusa at yung isa ay dito rin sila iinom. Kailangan po natin maging minimalist na hindi tayo bili ng mga gamit pagkatapos na pag naluma ay itatapon natin o kaya ay dadalhin natin sa mga junk shop. At kapag ginawa natin ang mga bagay na yan, ay talagang nasisira po ng tuluyan ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan dahil nga nire-recycle. At kapag ginawa po ang recycling, sinusunog po yan, tinutunaw at pamamagitan yan ay lumilikha ng napakaraming usok sa kalawakan. Kung meron tayong mga alagang aso kahit na anong lahi yan, bukod sa hindi natin sila pinapayagan na gumalagala at magkalat, ay dapat pinapaliguan natin sila para manatili silang malinis, masigla, malusog. Barangay, handa ko po yung pagkain ng aso. Nakalimutan ko kasi na wala na pala silang dog food. Kaya magtitiis muna sila sa kanin. Tapos merong karne norte, yan, corned beef muna ang ulam nila. Tapos merong bangos, yan, kung ano yung ulam namin, dapat ulam din nila. Higit sa lahat, dapat ang kinakainan nila malinis para siguradong malinis ang ating mga alaga na hindi sila magkakasakit. Nakikita po ninyo ay mga uri ng pusa na kung tawagin ay pusakal, pusang kalye. Dapat kung paano natin tinuturing yung mga aso, dapat ang mga pusa din po ay ganon sapagkat ang mga pusa po ay may rabies din. Kapag nakakagat o nakakalmot, maaaring makamatay din. Kaya dapat inaalagaan din po sila ng tama. At bukod dyan, ang mga pusa po ay malaking pakinabang.
yung mga pesting daga ay natatakot sa kanila. Mga kabarangay, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay meron kayong maliit na natutunan tungkol sa pangalaga ng ating kalikasan at sa pangalaga ng ating mga hayop sa bahay. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Altoveros TV, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po updated palagi kayo sa mga susunod pa po natin mga videos. Maraming salamat! God bless us all!